ko na kasi mag-USA. Kapunta man lang sa USA, kaya yon. Anyway, at narito na nga po mga balita natin sa oras na ito. Cellphone ban sa mga eskwelahan at parusa sa mga lalabag dapat munang suriin ayon po sa Malacanang. Muling naging sentro ng diskusyon sa bansa ngayon ang pagbabawal ng paggamit ng cellphone sa mga paaralan. Ito ay matapos ihayag ng Malacanang na kailangan pang suriin ang pambansang panukala ukol dito. Ayon kay PCO Undersecretary and Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinikilala nila ang magandang layunin ng naturang patakaran. Gayunpaman, binigyan diin itong dapat munang pag-aralan kung makatwiran ang parusang pagkumpiska sa mga gadget ng estudyante. Ipinahayag ni Castro na wala pang pinalabasasyon ang administrasyon hinggil sa pambansang pagbabawal. Sa kasalukuyan, hinihintay pa ng palasyo ang opisyal na rekomendasyon ni Education Secretary Sani Angara ukol dito. Sinabi ng opisyal na maaaring makatulong ang patakaran upang mapanatili ang focus ng mga mag-aaral habang nagpaklase. Subalit, kailangan pa rin timbangin ng maayos kung reasonable nga ba o nararapat pa ang ipapataw na penalty sa mga lalabag. Maganda naman po yung kanyang layunin para po mas magkaroon ng concentration ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Hindi ko lang po masasabi kung ang penalty ay nararapat, kung ito ba ay reasonable. Dahil ang makakapagpa-implement naman po nito ay ang mga eskwelahan, ang namumuno sa mga eskwelahan. At humingi po tayo ng opinion kay Secretary Sani Angara. Sa ngayon po ay hindi pa po ako nabibigyan ng update patungkol po dyan. Pero may mga schools na po, especially sa mga private schools, ay talaga pong ban ng cellphones during classes. So, binabalik naman to or hindi kailangan mailabas ito during classes. So, but pwede naman nilang gamitin, especially pag kailangan po ng mga sa emergency cases. Bigyan pansin ang usapin dahil sa bagong kautusan ni Mayor Efren Gica na sa bayan ng Manjug, Cebu. Sa ilalim ng direktibang ito, ganap na kukumpikahin ang telepono ng mga mag-aaral na mahuling lumalabag sa campus. Ang mga makukuhang gadget ay ibabalik lamang sa kanila pagkatapos ng kasalukuyang school year. Batay sa pahayag ng alkalde, layunin ng hakbang na mabawasan ng labs sa paggamit ng teknolohiya ng mga kabataan. Inaasahan nitong mas makakapagpuon sila sa pag-aaral at mas magiging aktibo sa pakikisalamuha sa kanilang mga kaklase. Samantala, umiiral na ang Department o DepEd Order No. 6 Series 2026 na nagbabawal sa paggamit ng telepono ng mga guro at mag-aaral habang oras ng klase o instructional periods. Kaalinsabay nito, muling binuhay sa Senado ang pagdikiit para sa Senate Bill No. 627 o ang Electronic Gadget Free Schools Act. Ang panukalang ito ay pinangungunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian. Layo ng bill na tuluyang ipagbawal ang smartphones habang nagkaklase mula kindergarten hanggang senior high school. Sa kabila ng mahigpit na mga panukala, may mga tinukoy pa ring malinaw na eksepsyon ang DepEd at ang mga mambabatas. Pinapayagan ang paggamit ng cellphone kung ito ay aprobado ng guro para sa mga gawaing akademiko. Maaari rin itong ilabas kung may emergency tulad ng medical na crisis o sakuna sa paligid. Bukod sa akademikong focus, nakikita ng palasyo na makakatulong ang ban upang maiwasan ang kaguluhan o kaharasan tulad na lamang po ng trahedya sa Tacloban City.